kasambahay law na opisyal na kilala bilang Republic Act No. 10361 o ang Domestic Workers Act ay isang batas na naglalayong protektahan ang mga karapatan at itaguyod ang kapakanan ng mga kasambahay sa Pilipinas. Nilagda nito bilang batas noong January 18, 2013. Sino-sino ang mga local domestic workers o mga kasambahay? Ayon sa batas, sila ay ang mga katulong sa bahay, yaya, kusinero o tagaluto, hardinero, tagalaba, o sino mang tao na regular na gumagawa ng gawaing pantahanan sa isang bahay. Hindi saklaw ng batas ang service provider, family driver, mga bata under the foster family arrangement, at sino mang gumagawa ng gawaing pantahanan ng paminsan-minsan. Ano-ano nga ba ang mga karapatan at benepisyo ng kasambahay? Ang kasambahay at employer ay dapat may written employment contract. Ang employer at kasambahay ay kailangang magkaroon ng nakasulat na kontrata na naglalaman ng mga kondisyon ng trabaho. Pangalawa, dapat ang kasambahay ay may minimum na sahod. Ang mga kasambahay ay may karapatan sa minimum na sahod na itinatakda ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWPB sa kani-kanilang rehiyon. Simula January 4, 2025, ang bagong buwan ng minimum na sahod para sa mga kasambahay sa National Capital Region ay 7,000 pesos. Ito ay ayon sa Wage Order Number NCR DW05 ng RTWPB. Mayroon ding rest day ang kasambahay na hindi bababa sa 24 oras na tuloy-tuloy na pahinga bawat linggo. May karapatan din ang kasambahay sa 13th month pay na katumbas ng isang buwan na kanilang sahod sa loob ng isang taon. Ito ay dapat bayaran bago mag-December 24 ng bawat taon. Panglima, mga social protection benefits katulad ng Social Security System o SSS, PhilHealth at Pag-ibig. Mayroon ding leave benefits ang kasambahay. Pagkatapos ng isang taong serbisyo sa employer, ang kasambahay ay may karapatan sa 5 araw na bayad na service incentive leave bawat taon. Ano-ano naman ang mga responsibilidad ng employer ng kasambahay? Ayon sa kasambahay law, may mga responsibilidad ang employer. Una ay ang pagbabayad ng sahod. Ang sahod ay dapat bayaran ng cash, hindi bababa sa 1 beses bawat buwan, at hindi ito maaaring ipagkait sa kasambahay. Dapat magbigay ang employer ng mga basic necessities sa kasambahay, katulad ng sapat na pagkain na hindi bababa sa 3 beses kada araw, maayos na tulugan, at access sa pangunahing pangangailangang medikal. Pangatlo, mahigpit na ipinagbabawal ang pisikal na pananakit, verbal na pang-aabuso, sexual harassment, at hindi makataong pagtrato sa kasambahay. Pang-apat, ang notice of termination ng employer ay kailangang magbigay ng hindi bababa sa 5 araw na abiso kung may balak na wakasan ang trabaho ng kasambahay, maliban kung ito ay may makatwirang dahilan. Idinideklara rin ng kasambahay law ang pagbabawal sa pagpipigil sa sahod o iligal na pagbabawas dito. At dapat ay walang sinisingil na placement fee ang anumang pribadong ahensya sa kasambahay. Kung may reklamo o nalabag na karapatan laban sa mga kasambahay, maaaring mag-file ng complaint sa barangay o kaya ay sa Department of Labor and Employment o sa National Labor Relations Commission. Sana po ay may natutunan kayo ngayong araw na to tungkol sa mga karapatan ng ating local domestic workers o kasambahay dito sa ating bansa. Patuloy na manood, magtanong at matuto ng tungkol sa batas.
Attorney Claribel Lucila po, magandang araw.